Tiniyak ni Defense Secretary Voltaire Gasmin na nakalatag na ang mga hakbang para siguruhing magiging ligtas ang mga leader ng mga bansang kasapi ng APEC. Sinabi ito ni Gasmin sa kabila ng magkasunod na insidente ng kidnapping sa Mindanao. Si Waywaya makalma sa detalye. Hindi na babahala si Defense Secretary Voltaire Gasmin patungkol sa seguridad ng bawat leader ng bansang kasapi sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC meeting. Ito ay sa kabila ng mga serye ng kidnapping sa Mindanao. Anya, matagal nang naghahanda ang pulis at militar upang mapanatili ang seguridad ng 21 leader ng bansa habang sila ay naririto. Hindi naman dahil as far as APEC is concerned, we are very firm that we can rightfully say that we are prepared for any eventuality, and we have done all the things that should be done to prevent such activity to happen during the APEC. Yung kidnappings na yan, this has long been planned. At we're doing what we can to be able to track them down. Unang insidente ay nitong September 21 na kung saan 3 ng Pinay ang dinukot sa Samal Island. Nitong October 7 naman, dinukot ang isang Italyano sa Dipolog City. Hanggang sa ngayon ay wala pang umaakong grupo sa parehong insidente. Pagtitiyak naman ng kalihim na ang pangunahing misyon nila ngayon ay ang kaligtasan ng mga kidnap victims. Ang special instruction is to focus the military operation in securing and saving the and ensuring the safety of the kidnapped victim. Siniguro naman ni AFP Commander, Western Mindanao Command, Lieutenant General Rustico Guerrero na hindi sila humihinto sa kanilang operasyon upang mahanap ang mga bihag. Gayunman, nais pang siguruhin ng opisyal kung nasa sulod na nga ang unang grupong dumakip sa 3 foreigners at isang Pinay. Anya, wala pa kasing indikasyon na sila ay nagtungo sa lugar sa grupo ng Abu Sayyaf. Habang kinasana ng AFP Joint Task Force Zampelan para naman mahanap ang Italian priest na si Del Torcio. Pero posibleng local terrorist ng Dipolog City ang dumukot sa kanya at may mga lugar na silang namomonitor kung saan posibleng magtago ang grupo. They were focusing on the probable areas na pinagpuputaan nila at saka yung mga ruta ng mga bad guys, itong mga bad elements. Most likely kasi dyan is mga local lawless elements. Local lang, sir. Kasi depende yan sa information na natatanggap din ng pamunuan, ng pulis at saka ng military. So we combine our efforts but we are still addressing this issue on the ground. As I speak, maraming gumagalaw ngayon na kapulisan at military. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makalma.